Puso, nakadikit lang ng kanin. Sige pa, mag-start na po tayo. Since this would be just an introduction of next week po ay mag-start na tayo dun the second quarter, the Christian living. Today, we'll have a simple meal together, though it's packed. Nakapack lunch po siya. Certificates will not be given today. Kasi po, una, to be honest to all of you, hindi po kami nakagayak ng certificate. Pasensya na po. Patawarin nyo na po kami. Huwag nyo po kaming ipadala sa impyerno. No? Di po talaga namin naigayak. So, with all honesty, di po talaga namin siya na-prepare. But secondly, medyo nahihirapan po kami talaga din na i-identify kung sino po ba yung bibigyan namin ng certificate of completion and certificate for participation. Kaya po ngayon, with all honesty, on your part naman po, magtatanong ako, sino po ba sa inyo yung nakakumpleto po talaga from the very beginning? Take note lang po ni Ate Beth. Apo, yung nakakumpleto po. Apo. Sige po. Hindi po to yung pupunta ng langit ha, yung nakakumpleto lang po ng attendance. Teka lang po, taas lang po ang kamay kasi ililista ni Ate Beth. Yung kompleto po, kompleto. Kailangan lang po naming malaman talaga. Sige po, kung hindi... Eto, may ballpen ako, Tibet. Sa likod ng bag. Eto. Oo. Pag nadurog yung... Sige po, ulit. Taas po ang kamay. No-note lang po namin. Nakakompleto. With all honesty, nakakompleto. Ate Malu, Kuya Vil, Ate Aji. Opo, may attendance po. Yun nga lang po, medyo minsan nagugulo kasi hindi namin alam nakakapag-attendance yung iba or hindi. Nelori, RG, si Brother Neil. Okay po, tapos si Sister. Sa second row po, sino? Second row na tayo. Eto, si Nayana, si Tay Joseph. May absent. Ana Recchio, Ana Yang, Brother Rodwin. Hindi nakakompleto. Next po. Tay Charlie, nakakompleto po kayo? Hindi. Okay lang po. Si Tay Ernie. Hindi po. Katulad po natin, hindi rin po tayo naka-attend po noon. Hindi po. Opo. Opo, bibigay ko po yung solusyon after po nito. Makita lang po namin yung for completion. Si Christian, eto, kompleto. Babasahin ko po si Tay Joseph, Nay Ana, Nelori, RG, Kuya Vil, Ate Malu, Sister Ana Recchio, Sister Alice, Brother Rodwin, Ate Tay Ernie, Kuya Bernard, Ate Alisa, and Christian. Sino pa po? Si Al Robert. Sino pa po? Silang dalawa. Nakakompleto siya. Dorothy and Brother Neil. Neil kanina. Okay. Wala na po. Hindi po nakakompleto. Next po. Sige. Para lang po next week ay maayos po tayo. Okay po. Okay. Kinig muna po tayo lahat. Instructions, sige. Lahat po nung nakalista doon will be given certificate of completion. Okay po. Lahat naman po ng hindi nakalista doon, pero uma-attend or naka-attend, kayo po ay makakatanggap ng certificate of participation. Okay po.
Now, if you want to have the makeup class or kung gusto nyo talagang malaman kung ano yung na-miss out ninyo, available po lahat nung YouTube video. Salamat po kay Kuya Bernard. Okay po. Then, kung gusto nyo nung certificate, kasi dalawa po kasi yon. It's either gusto nyo ng certificate o ang talagang habol po natin ay yung pagkatuto ng learning. May meron naman, YouTube video naman po si Kuya Bernard. Okay po. Na-send ko na po yun sa young adult na GC. I-send ko po sa adult GC kasi nandun din naman po ako at saka sa juniors na GC. Okay po, i-send ko po siya lahat. Okay po tayo doon? Now, isasabit ko po sa inyo itong thought na to kasi I think there would be times na kakailanganin nating, ano pa lang po ito kumbaga proposal. I think there would be times that the teaching would be only for juniors, teaching for the adults, teaching for the young adults. No, kasi medyo mahirap kapag general. Let's pray, please. Kaya I submit it to you, no, na magkaroon sana tayo ng ganon. Time would come na kasi iba po yung needs ng bawat age. Iba po yung need ng bawat department. Okay po tayo doon? But the graduation, we'll have a pack lunch. Yun naman po yung ating pagsasalu-saluhan ngayong araw. Okay? And then we'll have introduction. Mabilis lang po para hindi tayo initin pare-pareho. Okay? Let's pray. Father, we thank you na nakatapos po kami ng topics for leadership. It's a quarter. Ipinahintulot mo, pinayagan mo, at kami po ay nag-enjoy for those days and hours. Hindi lang kami nag-enjoy, but we know in our hearts, natuto kami. And we just give you all the glory for that, na ikaw ang Diyos, the great teacher, na nagtuturo po sa aming lahat. At patuloy po kami na lumalapit, nagpapakumbaba, that as we move forward, as this church tries to seek you by your glory, your face, allow us to really come to a point of humility, asking for wisdom every day. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Bago pa ako mag-introduction, I would like to hear marinig lang natin, encouragement, kung ano ba yung mga, may natutunan ba kayo, wala kayong natutunan, nag-enjoy ba kayo, hindi kayo nag-enjoy, gusto nyo pa bang ituloy, ayaw nyong ituloy? Kasi para din malaman natin kung okay ba yung ating ginagawang programa dito sa church. Okay po. Magtatanong lang muna ako sa mga kabataan, sa mga bata muna tayo. Si Harmony, kinakalabit ka na. Bakit? Ano po? Simple lang. Encouragement, natuto ba, hindi natuto, or gusto bang ituloy, hindi ituloy? Totoo. Ako, nagpasahan, hindi pasahang mic. Sige, anything that you would like to share. Hello. Okay. Harmony, natuto ka ba? Ayun, natuto ka ba? Gusto mo bang ituloy? Gamitin mo yung mic mo. Opo. Opo. Bakit gusto mong ituloy? Para lumapit po yung loob ko kay God. Okay. Hindi lumapit yung loob mo sa katabi mo, ha? Okay. Lumayo building si Harmony. Thank you. Gusto niyo po bang ituloy? May natutunan o wala? Any sharing? Meron po. Parang husgado, meron po. Tuloy po natin. Ano po yung natutunan natin? Anything na... Effective diver. Gusto niyo po bang ituloy ang pag-aaral? Opo. Okay po. Sige. Thank you po. Sunod na natin, nakangiti si Ate Evelyn. Gusto po bang ituloy? May natutunan? Oo, opo.
Bakit niyo po gustong ituloy? Maraming, hindi, para sa akin, marami kong natututunan na, di ba, sa isang, ibig sabihin sa isang leader, hindi kumot leader ka, dapat pala may matututunan ka at habang tumatanda ka, learning. Yun ang dapat pala. Kasi, dapat kahit matanda na tayo, natututo pa rin tayo sa kahit maliliit na bagay hanggang sa bigayin tayo ng Panginoon ng malaki. Amen. Diba? Thank you po. Maliliit, papalaki. At sabi nga, hindi porket matanda na hindi na matututo. At Este, Natutunan ko. tutuloy po ba ang pagluluto? Tutuloy ko yung pagluluto Opo, para mabusog tayo. Thank you po sa inyo. Natutunan ko, yung unang-una ngayon nga, everyone is a leader. Every leader is a learner. Amen. At kailangan nakikita natin sa buhay natin bilang leader, tayo yung halimbawa. Amen. Para yung mga sumusunod sa atin, makita nila na ganun din yung gagawin nila. Amen. For sure po, may sumusunod sa atin. May nakatingin po sa atin. Punta tayo sa young adult. Noemi. Ay, young adult ka naman talaga. Young adult. Youth pa din ako. You. Oo, syempre, tutuloy. Kasi sabi mo charing. Hindi, tutuloy. Kasi tawag dito, aside from, parang lagi kang babalik dun sa pagiging learner, parang bilang nanay siguro, lagi mo may isip na, leader ka ng bahay, leader ka sa church. So parang kahit saan ka, parang ako, sa trabaho, leader din ako. So parang laging nandun yung mindset na kailangan kong bumalik lagi sa basic kasi ang dami ko palang ginagawang lugar na maa-apply ko yung pagiging leader. Yan. Amen. Thank you. Ang daming area. Thank you, Noemi. And ayan. Very good, Dahil nakakompleto. Kuya Rodwin. Siguro yung every leader may weakness din So, lahat ng member, kung sino yung nanghihina, yung parang ready to tulungan. Support. Like yung flux of formation ng mga GIS. Pag may nanghihina, meron nakahandang pumalit. So, yun lang po. Magtutulungan tayo, hindi lang yung leader lang ang tinitingnan. Lahat tayong miyembro, nakahanda na tulungan kung sino man yung namumuno. Amen. Thank you. Kung sa topic yan, yung topic ni Ate Lynn na leaders are empathetic. Nakikita mo yung need, nakikita mo yung pangangailangan ng church, and handa kang tumulong. Hindi ka lang nakakakita ng need, pero you are there to take part doon sa need na yon. Tutuloy. Tutuloy. Kasi, yes, marami tayong natututunan Tsaka na-apply din sa sarili natin, sa sarili ko. Yung leader is appealing. Kailangan maging likable tayo, Yes. madali tayong lapitan, na hindi kailangan yung para tayong mataas. Kailangan, di ba, kung gusto mo nga maglingkod, dapat ikaw yung nasa baba. Tapos yun nga, yung empathic yan, na-apply ko din yan, na hindi lang dapat maging yung sympathy Kailangan ilagay din natin yung sarili natin sa shoes niya para maunawaan natin yung sitwasyon din niya. Ganun, maraming natututunan. Kaya talagang di dapat huminto. I agree kung bakit yun yung dalawang natutunan niya as usher. No, kasi as usher, kailangan appealing, empathic, empathetic. Anyway, that's good enough for 5 minutes to know. So, tutuloy po tayo sa mga gusto. Ba't ko po tinanong? Kasi it's a personal. No? Kasi minsan, di ba, pag tutuloy ka sa klase, ay, hindi na tumuloy si ganito, mag-shift na rin ako. Hindi tumuloy yung barkada ko, aalis na rin ako. So make sure it's a personal choice pag uupo po kayo dyan. No? Motivation will not always come outside. Hindi po natin laging makukuha ang motivation sa labas. No?
we need to do self-motivation. Kasi paano kapag absent na yung lagi mong classmate? Ayaw mo na rin, di ba? Paano kung mainit? Di ba? Ayaw mo na rin ba? We need to do self-motivation. And bilang leader, I would like to remind all of you, gentle reminder po sa ating lahat. Kaya po kayo binigyan ng notebook at ng pen. Although graduation po ngayon, kaya naiintindihan ko na wala po kayong notebook at pen. Graduation po kasi ngayon. Pero gentle reminder po, una, yan po ay may cost. Ibig sabihin, yan po ay yung inyong tithes and offering din. Talaga pong yan ay pinaglaanan. Pangalawa po, matutunan po natin na never po nating matatandaan lahat. Tandaan po ninyo yon. Ang hirap naman nun, never natin matatandaan lahat, pero tandaan nyo po yun. Tandaan nyo po, napakahirap pong matandaan lahat. No? Sabi nga kanina ni Pastor Ray, yung kanyang teaching noon, nakalimutan na niya ngayon. So please, always write. Lahat po, lagi nyo pong isulat. Kahit po mga pastor nga, nagsusulat pa nagjo-journal pa. Kasi minsan, meron kang naisip, sulat nyo po. No? Hindi po natin laging hawak ang phone. Hindi po natin din laging may charge ang phone. No? Minsan din kasi distractive ang phone. Pupunta ka lang sa notes mo, pero napunta ka na sa FB. Kaya po, we gave you notebook and pen. Hindi na po ako magbababad doon. Gentle reminder lang po. Please, always bring your notes and your pen. Kung sakali pong naiwala nyo na po at nawaglit na po ang inyong notebook and pen, let me know. Ipaalam nyo po sa akin and I'll try my best na bigyan po kayong muli ng isa pang habag at grasya na mabigyan ng notebook and pen. Hindi naman po siguro kamahalan yun, no? Kahit ako na po ang gumawa ng paraan. Pero let me know. Kasi ayoko pong pupunta kayo ng klase nang wala po kayong dalang notes and pen. Hindi nyo po kasi matatandaan lahat. Okay po? Tapos hindi po lahat nasa slides. Minsan, may sinasabing iba na wala sa slide, pwede nyo pong isulat. Maliwanag po tayo doon? Okay. Now, I'll do introduction for Christian living bago po tayo kumain ng napakasarap na menudo at kanin. Okay po. Nakapack naman po yun. Kung gusto nyo rin pong iuwi, pwede naman po. But let's have an introduction for Christian living. Tapos na po tayo sa leadership. No? That's first quarter. But for next year, yun po ay iikot ulit. But another level of leadership. Aangat ng kaunti yung turo sa leadership next year. That's leadership 201 na. Okay? Ngayon ay leadership 101. Next year po ay leadership 201. Another level na po siya. So sa hindi nakakompleto ng leadership, pwede naman ituloy. Just if you want to refresh and get the certificate. Pero next year po, magbabagong level na po siya. Okay? Taas po lahat ng Kristiyano. Parang may nagdalawang isip pa. Okay, sige po. Baba na ang kamay. So we'll be talking about Christian living. Kung sinabi mo at nagtaas ka ng kamay, sinabi mong Kristiyano ka, let us define and let's go back. What does it mean to be a Christian? Ano nga ba ibig sabihin? Paano mo nasabing Kristiyano ka? Christian, tinuro ka. Alam nyo, dito sa church, napakahilig nating volonturo. Christian, sorry na ituro ka, no? Pero alam ko namang... Pangalan ko po kasi. Bukod sa pangalan mo, syempre. Pag po sinabing Christian, yun yung identity mo as bilang tao. And pangalawa, ito yung binigay ni Kristo na foundation sa isang tao na isang Kristiyano. So, ibig sabihin, alagad ka ni Kristo. Amen. So, I'll take note the word alagad ni Kristo. So, as a Christian, okay? Let's learn from the learned. Tay Joseph, paano nyo po masasabing Christian? Ang Kristiyano ay yung hindi tulad ko.
Okay? I Kaya agree. ako narito para matuto somehow bago ako mamatay. At 77, marami pa akong dapat matutunan. Pero ang Kristiyanong tunay ay hindi tulad ko. Okay. Kristiyanong hindi tulad niya. Oo. Yes. Thank you, Tay Joseph. Brother Anselmo. Ang Kristiyanong tunay ay mayroong udok na Espiritu Santo, ipahayag ang kanyang salita. Dahil nasusulat sa 2 Timoteo, ang unang Timoteo 2, basa sa 3 hanggang 4. Nakalagay doon, ito ang mabuti at nakalulugot sa Diyos na ating tigapagligtas, na ibigay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Kaya tayo Kristiyano, gusto ng Diyos malaman natin ang katotohanan. Amen. Parang nabasa yung notes, no? The Spirit, no? Thank you po. Paano po masasabi na Christian na, Tay Charlie? Or Kristiyano? Unang-una, dapat sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. No? Pinamumuhay yung salita ng Diyos talaga. Amen. Kaya may nakakakita sa iyo o may wala. Amen. Kasi tsak na may nakakakita sa iyo ang Panginoon. Amen. Yun. Thank you. Thank you po, Tay Charlie. No? Now, can we say, pwede ba nating sabihin, ay, hindi to Kristiyano? Ate Evelyn, sabi ni Ate Evelyn, oo. Pwede ba yung sabihin, ay, hindi to Kristiyano? Oo, kasi di ba binigyan tayo ng discerning of the Holy Spirit? Mapipil mo na hindi Kristiyano yun. Kasi by means siguro sa action niya, sa pananalita niya. Kasi ang Kristiyano, follower of Christ, susunod tayo sa Panginoon. Kung ano ginawa ni Kristo, iyon ang gagawin din natin. Okay po. Kuya Nelson, pwede mo bang masabi, ay ito, hindi to Christian? Ay, ayaw ko magsalita. Oh, sige, kasi nakita ko. Tama naman sinabi ni Sister Evelyn. Ang pagiging Kristiyano, kaya ka tinatawag na Kristiyano, una, na-meet mo si Christ. And then, sumusunod ka kay Kristo. Kaya ka naging Christian. Tama naman ang mga Okay. So, pwedeng sabihin, hindi to Christian? Pwede siyang sabihin, sabi nga ni Sister Belen, kasi nga, kung hindi mo na-meet si Christ, paano kung magiging Christian? At para ka maging Kristiyanong tunay, kailangan sumusunod ka. Yun eh. Kaya tanong kay Sister Evelyn, willing ba siya magpapako sa krus? Oo daw eh. Aba? No need na po, Thank you. Tama naman po yun, no? We can identify, ay, ito hindi Christian. But of course, there's the limitation or meron tayong reminder doon na wag mo nang ibukang di ka Christian, no? Ganyan ugali mo. Because that would go to the level of judgment na. Magiging judgmental naman tayo. No? But yes po, Ate Beth. Pero again, we can identify kung Christian ba o hindi. Pero para sabihin mo pa at ipagduldulan, di ba? That would fall to judgmentalism naman. Sige, Ate Beth. Siguro para safe, hindi pa siya Kristiyano. Ayun. Tama. Not yet. Growth Kasi mindset. pag hindi siya Kristiyano, period. Yes, correct. Yun nga, ginajudge na I natin agree. yung tayo. Sino tayo? Kung sa atin man yung dumating na may mag-label sa atin na hindi yan Kristiyano, medyo masakit ang dating Masakit talaga. Di ba? Meron na ako na rin ganyan eh. Hindi yan mga Kristiyano. Iba dating sa akin, no? Talagang pag ganon, nilalaban ko sa Panginoon, sa spirit ko, no? Sinasabi ko, Lord, hindi pa sila Kristiyano, pero gagawin mo silang mga Kristiyano in your perfect time. And kung sino man yung gagamitin, ako o sino man, mangyayari yun. Kasi gusto mo, lahat ng tao is makakilala sa Panginoon na hindi sila alis sa mundong ito, na hindi sila talaga makakarinig ng salita ng Panginoon at tatanggap sa Kanya. Amen. So safe, hindi pa sila Kristiyano. Sige, Nelson. Thank you. Susugan ko lang muna, Kuya Nelson, yung kay Ate Beth, no? As a teacher kasi, what we call that is growth and grit mindset. Ibig sabihin, you never put a dot to someone. Hindi mo, itong batang to, talagang ganito na lang to. Hanggang dito na lang to. Talaga to. We don't do that as much as possible as teachers, no? Kasi napaka-powerful ng pagiging teacher. Growth and grit mindset would say,
You cannot yet read, anak. Not yet. But sooner or later, makakabasa ka rin. No? You don't put an end to someone. No? Kuya Nelson. Okay, tama naman lahat ng sinasabi natin. Pero yung question kasi is, madedetermine ba natin Christian o hindi? Yes. According to the Bible, ang sino mang hindi kay Kristo ay antikristo. Yes. Maliwanag po yun. Opo. Hindi naman ako nag-judge na ito hindi to Kristiyano. I'm not judging. Yes po. Ang inaano lang natin, madidetect pa natin, masasabi ba natin. Kasi kapag pinagbatayan natin ng Bible, dalawa lang. Pag hindi ka anak ni Kristo, anak ka ng devil. Ganun lang kasimple sa akin. Correct. So, para ma-detect natin yan, kinakailangan, unang-una, nagkaroon siya ng meet-up, na-meet niya si Christ, and then sumusunod siya. Masasabi natin na ito, Kristiyano to. Hindi natin pwede sabihin, hindi ito Kristiyano. Na-meet niya si Christ eh. And then sumusunod siya kay Christ. And Christian, meaning follower of Christ. Amen. Correct. Correct naman po yun. Na-identify po natin ang hindi Christian sa Christian. Kaya nga po may Christian living. Kasi makikita mo, sabi nga ni Ate Evelyn, makikita mo sa pamumuhay kung siya ba ay namumuhay na tagasunod o namumuhay na bilang alagad o bilang Kristiyano. Okay? But on the contrary, on the other part, ang gusto lang din nating sabihin, pag na-identify mo na, wag mo na lang din siyang tuldukan. No? Actually, that's a mean for us na mga Kristiyano, pag na-identify mo na hindi siya Christian, yun nga ay dapat may alarm light eh. Okay. Mission field. Hindi Christian. Okay. Mission field. Na-get po natin yon? So dapat, kung ma-identify mo man siya, that's the time na magkakaroon ka na ng liwanag, mission field to. Okay? Ate Beth. And kay Kuya Nelson. Sa akin lang po, share ko lang. Kasi based on my own experience, meron nangyari sa buhay ko niyan. Talagang pinagsisisihan ko talaga. Meron akong na-identify na sabi na hindi ko ma-recognize kung ano yung exact word na parang, pag unbeliever, yun, unbeliever sa believer. Ay, unbeliever, hindi mo nakasali. Parang gano'n eh. Meron nangyaring instance na hindi ako aware na nasabi ko yun. So, na-feel nung tao, mga 2 persons yata ayon, na hindi sila belong. Alam niyo po, nung binalik sa akin yun, na nasabi ko yun, sobrang pagsisisi ko talaga. Kasi salita, pwedeng maka-build, pwedeng maka-kill ng damdamin ng kapwa. So sabi ko, Lord, talagang hindi ko yung sinasadya, nasambit ko. Tapos meron akong naging kasama sa office na pinapakinggan namin yung pastora nila sa preaching sa YouTube. Tapos sinare niya sa akin, sila daw talaga sa church, ingat na ingat din magsabi ng, yun lang, biblical yun, lost souls, di ba? Na hindi mauunawaan ng iba. A feeling nila, nawawala kami? Parang negrong ganong kaisipan. So tama lang na wag na lang iparinig, di ba? Wag na lang talagang ma-feel nila na they are different from us. Though alam naman natin, before, talagang tayo din, we're not belong to the family of God. Kinahabagan lang din tayo. Baka lang ma-misinterpret. Kaya ingat, yun nga, ingat tayo sa word. Okay, so I'll get that word, ingat. Lagi naman po, mag-iingat po talaga tayo that we might be living as a Christian but separating naman sa iba. Hindi po yun ang totoong Kristiyano. No, hindi pahiwalay. Lagi ang Kristiyano ay pabuo at papunta sa Diyos. Okay po tayo doon. I would lift from what Pastora said kanina, no? Sabi niya, don't just exist, but live. Totoo naman, no? Mga Kristiyano na nag-i-exist lang. Paano mag-i-exist? Pupunta ng church, uupo, makikinig, minsan pupunta sa tithes and offering box, tatas ng kamay, benediction, kakamay, uuwi. Mangyayari ulit yun next Sunday. Pupunta, uupo, tatayo, tatas kamay, kakamay, uuwi. Walang bago. Boring. Baka existing lang siya.
no, existing. But we should be living. Kaya po tatalakayin natin that we Christian should be living, nabubuhay. Okay po, sabi nga, living, hindi living. Okay po, living, hindi living. But now, paano nga ba? Sabi nga, ang simple lang na may nag-coin, pero it's not biblical, pero nag-coin. Sabi, Christian means Christ, I am nothing. Okay po. Christian means Christ, I am nothing. Hindi po, wala po sa Bible yon. Pero if we'll get from that coinage, totoo naman. Paano ka magiging Kristiyano kung wala ka namang Kristo? Kaya nga siya tinawag na Christian. And Christianity is only brought actually, Acts na. Tama po, unang ginamit ang church at ang word na Christian sa Acts na, hindi po yun ginagamit noon. Ang tawag nga sa samahan nila noon, yung turo kanina, the way. Basahin niyo po yung Acts ninyo. Ang tawag po sa samahan nila noon ay the way. Okay? Noon pa lang po nagamit ang the word Christian in the church. And the history goes on and on. No? Hindi naman po natin pupuntahan yung history niyan kasi teaching would be simple. Don't worry, 11:30 tapos na po tayo. So, how do we go on with Christian living? Kasi introduction lang po ito. Christian living means that we are from before darkness into the light. Di ba? So makikita mo ang buhay ng isang Kristiyano na wala na siya sa darkness. Nasaan na siya ngayon? Walking in light. Because kanina, I am the light. Christ is the light. So kung namumuhay ka pa sa dilim, teka. Teka lang. Pero totally ba, ang tanong ulit, totally ba yung buhay mo is in the light na? Totally. Absolutely. Yung buhay mo ba is in the light? Hindi. Hindi, syempre, di ba? Kasi yung tanong, absolutely and totally, hindi. There are some areas pa rin na madilim. That's why you need light. Okay? Na gusto mong dalhin sa liwanag ng Diyos. Okay? Bakit yun ganon? Kasi ulit, Christian living, katulad ng leadership, ay patuloy. Kaya nga, anong sabi? I am changed from glory to glory, day by day. Wala pa namang perfect po sa atin. Okay? So, katulad po ng leadership and Christian living, it is a process. Wag po tayong masyadong maging hard sa sarili natin. Dapat ganito na ako, dapat ganito. Hinay-hinay lang po. Okay? Sa sarili ninyo. Hindi ka nga minabadali ng Diyos eh. Okay? Pero syempre, i-desire mo din naman na mag-fast track na. Lalo kung ilang taong ka ng Christian. Okay po? Desire it. So from darkness to light, from death to anong kasunod? Dati kang patay, ngayon ay buhay. So from death to life. Dati kang patay, ngayon ikaw ay buhay na. Pero pag binalikan ulit, ba't ganun parang wala kabuhay-buhay yung buhay ko? O, tanungan mo ulit, may mali. Bakit ganon? Okay? Bakit patay pa rin yung finances ko? Bakit patay pa rin yung relationship ko with my family? Bakit patay pa rin yung area ng buhay ko na to? Baka hindi pa na natatapunan ng buhay ni God. Okay? But Christianity, it should be from death to life. And Christianity is from flesh to ano kabaliktaran ng flesh? Spirit. At yan po yung tatalakayin natin for the entire Christian living module. Okay? That we will be living as a Christian not by might nor by power but by the Spirit of God. Because Christian living is not by flesh.
Okay? Not only by flesh. Pero nagmamanifest, asan po yung isang mic? Ito po. Nagmamanifest siya in flesh. Pero yon ay because of the doing in the Spirit. Okay? Kaya po siya tinawag na Christian living. Kasi kung living lang, pwede namang living na lang ng ganyan. Pero kaya po siya tinawag na Christian living. Bago ko patawagin si Nelson, isum up ko lang kasi I'm about to end. That's why po ang topic natin sa Christian living will go on with Galatians 5. Specifically, verses 21, 22. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, self-control, faithfulness. Kung gusto niyo po kabisan, LJPPKGFGS. LJPPKGFGS. Love, LJ, joy, LJPPK. Patience, peace, kindness, gentleness, goodness, self-control. Yun po, no? So gusto niyo pong kabisa doon. Yun po yung pag-uusapan nating Christian living. Walang iba. Okay? The first module for Christian Living 101 will go on with Galatians 5. Pag binasa nyo din po yung Galatians 5, basahin nyo po, sabi doon, you're not living in the flesh. Please read your Galatians 5. Basahin nyo. You are not anymore living in the flesh, but in the Spirit. So assignment po natin, pasimulang assignment, basahin ang Galatians 5. Kuya Nelson, meron po tayong 3 minutes. Okay, 3 minutes, wala naman itong 3 minutes. Po-point lang natin dito kasi sabi ng Bible, tinawag tayo mula sa kadiliman at nilipat tayo sa liwanag. So nung tinanggap natin si Christ, nandun tayo sa liwanag. Tama yan eh. Ngayon, yung sagot natin kanina, tanong natin, nasa liwanag na ba tayo? Yes, ako po nasa liwanag na ako. Kasi tinanggap ko si Kristo at si Kristo ang liwanag. Tinawag niya ako mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Ngayon, yun ang stand ko doon. Ngayon, maraming nagsasabi, wala ako sa liwanag. Parang ganun eh. Siguro dito papasok yung application ng Christian living. Pero pag tinanong tayo, ikaw ba'y nasa liwanag? Huwag kang mag-hesitate, sumagot, yes. Bakit? Si Christ yung tinanggap mo eh. Tinanggap mo na nga siya eh. From darkness to lightness. Amen. Pasensya na, nalakas yung boses ko ha. Okay lang. Hindi kasi ako makapag-interpret. Yes. Okay Hindi ako makapagsalita kapag hindi high tone. Pasensya na kayo. Okay lang po. Kaya nga sabi nila, mag-attorney raw ako. Kasi daw, yung boses ko pang-attorney. Opo. Sorry, Brother Ranold. Gusto ko lang medyo i-further ng atin yung usapan. Correct. Once na... Correct po yan. Tuloy niyo po. Yun nga, basta pag tinanong tayo, ikaw ba'y nasa liwanag? Huwag na mag-hesitate. Sumagot ka, yes. Correct po yun. Tanongin natin ulit, kayo po ba'y nasa liwanag? Ayun, okay na po. Hindi pa ganito po kasi, no? Yes, we are in the light, but we are still living in the world, that the world is trying to put darkness in us. That's why in Romans 12:2 sabi, be transformed by the renewing of your mind. Yung utak natin minsan ay nadidiliman because of still in the world. That's why we need the light of God. But again, pag tinanong po kayo po ba'y nasa liwanag? Okay. So, okay po tayo doon. Okay po tayo? Sige, Ate Beth. Okay. Susugan ko lang po yung susunod na module natin. Galatians 5:22-23. Ulitin po natin bago tayo naging Kristiyano, yun nga, galing tayo sa darkness, nakakilala tayo sa Panginoon, we are saved, and positionally, we are all justified. Amen. From judgment, no? We are all justified. Ano na susunod after that justification? This is what we call sanctification. Amen. Papunta na po tayong lahat sa pagsasanctify ni Christ. Salvation, we do nothing to earn it. It is a gift. Justification, we are all justified. Positionally, justified tayo. And it was done in the past by Christ, not us. Wala tayong contribution doon. Pero sa sanctification, it is the working of the Spirit of God and our spirit na binuhay ng Diyos. Kaya po tayo mapapasunod doon sa salita ng Panginoon.
because our spirit is already alive. No, binuhay ng Diyos yung espiritu natin, kaya ang Diyos, ang espiritu niya at ang espiritu natin ay nag-unite, though we are still on the flesh or in the flesh. That's why meron pa rin tayong sinasabing minsan meron tayong kilos tao. Pero kinakailangan na yung spirit natin ang mangibabaw or mas malakas. No? Dati po kasi, patay ang espiritu natin, kaya we do not know na, ay, kasalanan pala to. Wala tayong pakialam kung kasalanan ba ginagawa natin o hindi. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, ginising ng Lord yung ating espiritu. And ngayon po, bilang mga Kristiyano, sabi ko nga, sanctification, present tense, ngayon yun. Okay? Ngayon yun. Meron din pagturuan na sa sanctification, meron din positionally, we are all sanctified. Di ba ang tawag sa atin, mga santo na, hindi lang sila St. Peter, St. Joseph, sino pa ba yung, si John, at saka yung mga sinasabi ng santo sa ibang religion, si St. Louis, Luis ba yun? Ruiz, di ba? Meron nun sa iba. Hindi lang sila yung mga santo, tayo din. We are all saints in the eyes of God kasi sinanctified din tayo ng Lord at patuloy na sinasanctified. At inyong pag-aaralan po natin ngayon sa mga susunod na mga weeks, yung Galatians 5:22 and 23. I want you to read my notes. Kung ano yung ending ko. Yun din yung ending ko, di ba? Yung sinasabi mo. So, hindi kami nag-uusap. Hindi po kami nag-usap, but the same notes, kung babasahin niyo po yung notes ko. Salvation, kadalasan po, nang nangyayari sa atin, na justify tayo, kadalasan ng Kristiyano nahihinto sa justification. But we don't stop there. Sanctification is another process before you go to glorification. Kasi in glorification, spotless, blameless, wrinkle-free, paano po mangyari yun? We do sanctification. And sanctification is a process na hindi po madali. Hindi po siya madali. Why? Because, sabi kanina, pinuprune ka para lumago, mas maging mabunga. Yun po yung ginagawa doon. And sabi nga po ni Ate Beth kanina, how would you understand the Word of God? It's not by flesh. Maliban na i-quicken ng Lord ang spirit mo because the Word of God is spirit. I am Spirit, the truth, and the life. Okay po. So yan po yung intro ng ating Christian living. I hope excited po tayong lahat na magpatama, malaman ng tama, medyo mag-prune. Kasi sabi nyo, Christian po kayo. Di ba? Tasan kami lahat ng Christian. Okay. Lahat po ng living. Living. Okay. So, sana po makita po namin kayo starting next week. Ang mag-start po ay si Ate Beth. Again, sa mga gagraduate po, magsuot po kayo ng yung best ninyo. Kasi po, before po mag-benediction, tatawagin po kayo lahat dito to give the certificate. Uunahin po yung certificate of participation. Susunod po yung certificate of completion. Why po? Para po to encourage even the others na umattend din po. No? Hindi lang po tayo yung mag-benefit. It's not yet the whole church. Para po pag nakita nila, ay marami din palang uma-attend, then all of them will be encouraged. Sabi nga, encourage one another. That's one way to encourage. Okay po, ipapamigay na po yung pagkain. Kung gusto niyo pong kumain dito, since aircon pa naman, dito po kumain. Kung gusto niyo pong iuwi, pwede namang iuwi. But let's dismiss in prayer. Father, we thank you for once again giving us your grace. And thank you for simple introduction and discussion. Thank you that you are alive in us. Buhay ka sa amin. And yung buhay mo na yun yung gusto naming ipamuhay namin as Christians. But more than as Christians, gusto naming mamuhay bilang mga anak mo. Na kapag sinabi, ay anak yan ng Diyos. Kaya ganyan kumilos, anak yan ng Diyos. Kaya ganyan yan magsalita, anak yan ng Diyos. Kaya ganyan ang buhay niyan, successful, anak yan ng Diyos. Kaya siya ganyan dahil anak siya ng Diyos. God, for the whole module, buong module po ng Christian Living, samahan niyo po kaming lahat. Bigyan niyo po kami ng katsagaang mag-aral.
In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, kuha po tayo. Thank you, Ate Beth.